Nag-propose sa akin si Gab. Magpapakasal kami. Paninindigan niya yung baby ko. Hindi niya ako papabayaan. Magtitiwala ako sa inyo. Pero ngayon na malinaw na at maayos na lahat, sana magkaayos din kayo magkapatid. Yun nga din po talaga yung gusto ko, Tay. Kaya gusto ko po sanang kausapin po siya bago po siya umuwi. Kakababa lang nila sa parking. Baka maabutan mo pa sila. Just remind your Lola kung sa pinag-usapan namin. Dr. Tanyag, I'm happy doing business with you. Oh, Hindi kita hahalikan. Ibubulong ko lang sa'yo na you're my best investment. Mag-usap na tayo. Dax? Kaya pala ayaw mong pumayag sumama sa akin? Kasi may iba kang plano? Malinaw sa akin yung mga narinig ko at nakita ko. Yung lalaking yun ang pinakilala mong ama na magiging anak ko! maingay! Dax, hindi ko naman pwede sabihin sa anak ko na kidnapper yung tatay niya. At walang pwedeng makaalam na ikaw yung ama niya. Tigilan mo na ako. Kape ka muna. Salamat. Lynette, nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi nangyari kay Zoe yung nangyari sa atin. Hindi siya iniwan ng lalaki na kabuntis sa kanya. Gaya ng ginawa ko sa'yo noon. RJ, tigilan mo na yan. Ang tagal na nun eh. Tsaka isa pa, nagbunga naman ng maganda, diba? Si Annalyn. Oh, ba't ka natatawa? Malapit ka nang maging lolo. Lolo RJ. Parang di bagay. Lolo RJ. Bagay kaya. Bagay? Excited na ako maging lolo. At excited din ako para kay Zoe. Because she's going to have a complete family of her own. Pero di pa rin bagay yung Lolo RJ. Dapat iba ang tawag sa'yo. Ano? Naisip tayo. Si Lolo RJ parang matanda eh, di ba? Kaya. Thank you. Doc? Nakausap mo na ba si Zoe? Balita ko, na-discharge na siya. Doc? Are you okay? Sorry, Doc. Ano ulit yung tinatanong mo? Si Zoe. Nagkausap na ba kayo? Malinaw sa akin yung mga narinig ko at nakita ko. Na yung lalaking yun ang pinakilala mong ama na magiging anak ko! Zoe, mahal kita. Kaya ko kayong alagaan at panindigan. Hindi ko kaya mawala kayo na magiging anak natin. Doc, it's just a yes or a no question. Nagkausap mo ba kayo ni Zoe? Doc, hindi ko pa nakakausap si Zoe. Kasi may iba akong nakita. Ano yun? Si Dax. Siya yung nakabuntis kay Zoe. Naalala mo yung sinabi ko dati? Yung pinagdududahan ko si Dr. Sifra kasi bigla-bigla na lang siya dumating sa buhay ni Zoe. Tama pala yung hinala ko. Kasi si Dax pala talaga yung ama ng magiging anak ni Zoe. So, ibig sabihin matagal lang nagsisinungaling sa atin si Zoe at malamang magkasabot sila ni Dax. I need to call Doc RJ. Kailangan niyang malaman yung tungkol kay Zoe at Dax. Doc, wag na. Wala namang kinalaman si Zoe dun sa yate, tsaka sa mga dating ginawa ni Ma'am Moira. Oh, we don't know that, Annalyn. Pero Doc, narinig ko na nag-uusap si Dax at si Zoe. Sabi ni Dax, wala naman daw kinalaman si Zoe. Eh, di naman nila alam na nakikinig ako eh, so imposible nagsisinungaling sila. Doc, sigurado ka ba dyan? Sa dinami-dami ng ginawa ni Ma'am Moira, sa tingin mo walang kinalaman si Zoe doon, kahit isa doon? Nagsinungaling siya sa'yo, sa inyong lahat, na iba yung ama na pinagbubuntis niya. Oo, Doc, pero naintindihan ko si Zoe doon. Naintindihan ko kung bakit niya tinatago si Dax. Pero
Pero Dok, kailangan malaman ni Doc RJ yung tungkol kay Dax at Zoe. Doc, please. Ibalato mo na sa akin to. What do you mean? Huwag mo muna sabihin kay tatay kasi kakausapin ko na lang si Zoe. Iko-convince ko siya na lang mismo yung umamin ng totoo. But she kept this secret for a long time. Sa tingin mo mako-convince mo si Zoe na umamin? At least sinubukan ko. Tsaka doon kapag nalaman to nila Tita Giselle, kawawa naman si Zoe. Buntis siya, tas baka ipakulong siya. Kaya please. Okay. Dad, bakit mo ako pinabalik dito sa Apex? Papahinga na sana ako. Because I wanted to give you this. Ano yan? It's a pregnancy pillow. Thank you. And this. Umuwi ka na sa bahay natin, anak. Aalagaan kita at sasamahan kita sa lahat ng pagdadaanan mo. Kailangan pala mabuntis muna ako para maging close tayo ulit. Zoe, Relax. It's just a joke. well, jokes are half meant. Pero, you have a point. I know that we grew distant this past few years. Pero, babaguhin na natin lahat yan. From now on, anak, I want you to consider me as a friend. Someone that you can trust and someone that you can talk to pag something's bothering you. Pwede ba yun? I want that. Dad.